Mapagpalang araw mga ka-survivor, umuwi na nga po neto yung anak ko, yung bunso nung hapon po. Ayan po talaga yung duty niyo po. Pagka galing po ng eskwela po, kaya sa hapon po, pagka nandito po siya, talaga po siya magsasaing. Kahit po sa tanghali, talagang tinuturoan ko na po siyang magsaing po mga ka-survivor. Minsan po, pagka naglalaba po ako, pinapatulong ko rin po siya para kahit habang bata pa po na alam niya na pong gumawa ng trabaho mga ka-survivor. Kasi po, kailangan po nila yun na habang pag tumanda po sila, hindi po sila mahihirapan kahit asikasuhin man lang po nila ang sarili nila na yung mga oras po na hindi ko na po sila kayang gawin po sa kanila yan. Kaya na po nilang gawin para sa sarili po nila. Hindi po sila mahihirapan. Hindi po sila mahihirapan makisama po sa ibang tao mga ka-survivor. At least meron na po silang alam na trabaho mga ka-survivor. And nga po mga ka-survivor, medyo ano pa po siya, lito pa po siya sa mga gagawin niya po para sa pagsasaing. Pero kaya pinapatnubayan ko pa po siya. Marami po ako natutunan sa buhay mga ka-survivor. Simula po nung nagkasakit po ako mga ka-survivor, natutunan po ako na dati po talaga mga ka-survivor, madalas po mainit ang ulo ko. Tas wala po, lagi po ako magagalitin mga ka-survivor. Ngayon po, natutunan po ako maging mahinahon mga ka-survivor. Hindi po pala tama yung lagi ka pong mainit ang ulo mga ka-survivor kasi yung mga pagka ganun po kasi yung mga gagawin nyo po hindi po talaga siya nagiging tama po mga ka-survivor. Nagkakaroon po ng mga sablay po mga ka-survivor. Eto na nga po mga ka-survivor, yung anak ko nga po mga ka-survivor, pag nagsasaing po siya, tinuturuan ko rin po siya kung paano po para maisa lang po dun sa rice cooker po mga ka-survivor. Ito nga po, kumakain po siya mga ka-survivor pagkatapos niya po magsaing. At nung kagabihan nga po mga ka-survivor, nakatulog po yan siya. Gabi na po siya nakagawa ng takdang aralin niya po. Siguro po nung pagdating po niya ng alas 3:30 po noong nagsaing po. Tapos pagka miya naman po, mga 4:30, siya po yung nakatulog. Ang nagising na po siya mga 6:30 na po. Tapos pinakain ko lang po niyan. Tapos gumawa naman po siya ng homework mga ka-survivor. Yan nga po, anak ko na yan mga ka-survivor. Pag alam niya po yung kanyang homework po mga ka-survivor, takdang aralin po, hindi na nga po yan sa akin nagpapatulong. Kung may hindi lang talaga siya alam mga ka-survivor, doon lang po siya talaga nagtatanong po sa akin na, Mama, paano po ba yung gagawin po sa ganito sa ganito po pagka may takdang aralin po siya. Basta po tinitingnan ko lang po siya, tas sinusubaybayan ko lang po kung tama po yung ginagawa niya po mga ka-survivor. Nakikita ko po sa anak ko mga ka-survivor na hindi ko man po talaga siya mga ka-survivor na turuan po pagdating po sa pag-aaral, katulad po ng ate niya nung maliit pa po talagang tinututukan ko po siya po kasi nung nag-aaral lang po niya mga ka-survivor, nagkasakit na po ako mga ka-survivor, kaya hindi ko po siya masyadong natututukan po sa pag-aaral. Pero thanks God naman po mga ka-survivor na kahit po wala po doon lagi yung presensya ko sa kanya mga ka-survivor, ginagawa niya naman po yung tama mga ka-survivor. At kinabukasan na nga po niya mga ka-survivor, 3:30 pa lang po ng umaga mga ka-survivor, araw-araw po yan, nagigising po ako para po mag-asikaso po ng pagkain po ng asawa ko po, ng mga anak ko po, kasi mag-aaral na, papasok naman po sa paaralan yung dalawa ko pong anak. Tapos po yung asawa ko po, alas 4 pa lang po, mga 4:30 po, gising na po yan ng umaga kasi gagayak na po yan.
Tas mga 5:30 po papasok naman po yan sa trabaho. Araw-araw po yun mga ka-survival. 3:30 po ng umaga. Lagi po ako nagigising. Puwera na lang po talaga mga ka-survivor pag yung talaga nagde-day off siya. May oras po kasi mga ka-survivor na hindi po talaga yan siya nagde-day off kahit day off niya po. Kasi yung iniisip niya po para po makadagdag po ng gastos ng pinansyal po dito sa mga pangangailangan po namin mga ka-survivor. Kasi pagdating naman po niya ng gabi dito, pag uwi po galing sa trabaho, nakakapagpahinga naman po siya ng maayos, nakakatulog po ng maaga mga ka-survivor. Nagpapasalamat po ako mga ka-survivor na kahit na ganito po yung may karamdaman po ako. Parang hindi ko po ramdam na may ganun po akong karamdaman. 2 taon na pong mahigit mga ka-survivor kasi simula po nang stroke ako na lagi din po ako nagkakaproblema sa kalusugan mga ka-survivor. After ko po nung ma-stroke, pero thanks God po mga ka-survivor, hindi po ako hinahayaan ng Panginoon Diyos na mahina. Nagagawa ko pa rin po yung mga dapat kong gawin para sa pamilya ko po mga ka-survivor. Hindi po ako napapagod para po sa kanila mga ka-survivor. Dahil alam ko po na lahat po ng mga ginagawa ko mga ka-survivor, darating po ang araw na makakakamit ko din po yung kaginawaan mga ka-survivor. Ang sarap po sa pakaramdaman mga ka-survivor na naasikaso mo ng maayos ang pamilya mo, na gagawa mo yung para sa kanila mga ka-survivor. Payapa po kayo namumuhay mga ka-survivor. Ang sarap po ng ganun pakaramdam mga ka-survivor. Sabi ko nga po sa asawa ko mga ka-survivor, hindi naman natin kailangan na sumobra tayo sa pagod para lang kumita ng pera. Maging mahinahon lang tayo. Yung sapat na yung sa pangangailangan natin ay ayos na yun mga ka-survivor. Kasi masarap yung maging mapayapa ka lang, maging chill ka lang sa buhay mo. Araw-araw nagagawa mo yung gawain mo para sa pamilya mo, maasikaso mo yung asawa mo, yung mga anak mo, may pagluluto mo sila ng pagkain na gusto nila mga ka-survivor. Sapat na po yun sa akin mga ka-survivor, na pagdating ng linggo mga ka-survivor, nakakapagsamba kami mga ka-survivor ng anak ko, na naway dumating din po yung panahon at pagkakataon mga ka-survivor na makasama po namin ang ama po namin mga ka-survivor. Inaaya ko naman po siya pag Sunday mga ka-survivor. Kaso talaga pong hindi kaya sa trabaho niya mga ka-survivor kasi hindi po sila pwede mag-day off ng linggo mga ka-survivor. Ang lang po talaga nila is Monday to Saturday lang po. Doon lang po sila pwede mag-day off mga ka-survivor. Kaya si Lord na po ang bahala kung loloobin ng Panginoon Diyos na makasama po namin siya sa gawain. Mas maganda po mga ka-survivor kasi para buong pamilya kami mga ka-survivor nakakapakinig ng salita niya mga ka-survivor. Salamat sa Panginoon Diyos sa kaginawaan at katiwasay na ipinagkaloob niya po sa amin, na kahit na po na ganyan mga ka-survivor na medyo may kataasan din po mga ka-survivor yung upa po namin sa bahay, pero parang hindi ko po masyadong ramdam mga ka-survivor na ganun na monthly may babayaran kami, obligasyon ka. Kaya hindi ko po masyadong ramdam yung hirap mga ka-survivor. Ganun po pala yung mga ka-survivor, na pagka pinagkakatiwala mo lahat sa Panginoon Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaginawaan mga ka-survivor. Ito nga po mga ka-survivor, tuwing umaga po talaga yung mga ka-survivor, umiinom po ako ng maligamgam na tubig mga ka-survivor. Araw-araw po yan. Hindi ko po yan ini-skip po mga ka-survivor kasi kailangan ko po yan. Ngayon po mga ka-survivor, nagte-take po ako ng paunti-unti na maintenance, pero hindi po araw-araw. Halimbawa po parang every other day po, ganun po. Hindi ko po masyadong sinasanay yung katawan ko sa pagte-take po ng maintenance. Kung may pambili,
magte-take. Pero pag wala, hindi ko po siya pinipilit. Hindi po ako nagpapaka-stress mga ka-survivor kasi alam ko naman po ang Panginoon Diyos ang lagi nandyan mga ka-survivor. Hindi po ako pababayaan mga ka-survivor. At yung panganay ko nga po niyan mag-aaral na po mga ka-survivor, pinapalansya ko nga po yung palda niya mga ka-survivor. Yung palda niya po yan mga ka-survivor, isang beses lang po yan sa isang linggo na paplansya, tapos araw-araw din po niyang ginagamit mga ka-survivor. Kasi po hindi rin po ako araw-araw na mamalansya gawa ng medyo may kataasan nga rin po ang inaabot po ng kuryente, kaya nagko-control din po ako. Tas pagka sa umaga po na wala po sila dito mga ka-survivor, malamig naman po dito sa loob ng bahay, kaya hindi na lang po talaga ako nag-electric fan hanggat kaya pa po na hindi po mag-electric fan or gumamit po ng mga di kuryente mga ka-survivor. Hindi ko po ang ginagawa po mga ka-survivor, kasi po may rice cooker na po kami nagsasaing, tapos nagpapakulo po ng tubig sa rice cooker din po. Kaya ayun nga po mga ka-survivor, talaga pong tipid ang ginagawa ko pagka wala po sila dito. Hindi po ako nagbubukas ng electric fan. Yung electric fan na gamit po namin mga ka-survivor, yung clip pan lang po, yung mahina daw po yun sa kuryente. Madalang din po kami gumamit na yung mga electric pan po namin malalaki pag yung matutulog na lang po kami. Tapos sa umaga naman po kasi pinapatay na po yun ng asawa ko mga ka-survivor, kasi malamig na naman po siya mga ka-survivor. At ito nga po mga ka-survivor, naayos ko nga po yung sapatos ng asawa ko mga ka-survivor, kasi dalawa po yung ganyan niya. Pagka marumi na, pagka weekly po, nagpapalit po siya. Tapos nilalaban ko po yung isa niya po mga ka-survivor. Kailangan niya po yan sa trabaho niya, kasi mga ginagawa niya po yung nagbubuhat po na nagdi-deliver at nagbubuhat po ng mga gasol, kaya kailangan niya po yan sa trabaho niya. Kaya pinagpipray ko po lagi mga ka-survivor sa Panginoon Diyos na sa ating pumapasok po siya, na nawa po ikabayan po siya ng Lord. Ganun din po yung mga anak ko, kasi medyo nag-aalala din po, kasi hindi ko po talaga sila nahahatid, lalo na yung bunso ko, hindi ko nahahatid yun sa eskwelahan. Sinusundo lang yun dito ng service niya. Tapos nagbabayad lang po kami weekly, kaya talagang ganun yung pagpipray ko po sa Lord, na nawa po ikabayan po niya ang pamilya ko po mga ka-survivor. At ito nga pong asawa ko mga ka-survivor, bago po umalis siya ng bahay, talagang pinapakain ko po muna ng almusal yan mga ka-survivor, kasi medyo may kabigatan din po yung trabaho nila. At pag alis nga po ng anak ko, tas ng asawa ko po, tuloy pa rin po ang trabaho mga ka-survivor. Niligpit ko nga po yung sala po mga ka-survivor, kasi ang bala ko po diyan ay ipasok po yung papag namin na nasa labas po mga ka-survivor, para hindi po sa lapag natutulog yung mga anak ko po mga ka-survivor. Dalawa lang po kasi yung kwarto dyan mga ka-survivor sa bahay, ay tatlo po pala, yung isa po sinarado po ng may-ari, tas yung dalawa lang po yung ginagamit po namin, yung isa po para po dun sa mama at stepfather ko po, tas sa amin po mag-asawa yung isa. Kaya yung mga anak ko po sa labas po natutulog, nilalatagan ko na lang po. Kaya ang bala ko po diyan, ninising po yung papag na yan mga ka-survivor, para doon po maipasok sa loob, kasi malamig din po yung semento, kasi tiles po yan lahat mga ka-survivor. Ito pong inuupahan namin mga ka-survivor, tahimik po dito. Pwede ka po ditong magtanim ng kung gusto mo mga ka-survivor, kasi malawak naman po yung lupa niya mga ka-survivor. Isang buong bahay po yan mga ka-survivor. Ito nga po't nagliligpit nga po ako ng mga kalat ng mga anak ko, kasi pag kumukuha po sila ng mga gamit nila mga ka-survivor, na halo-halo na po per basket po mga ka-survivor. Kaya minsan may mga oras na talagang hindi matagpuan yung ibang mga gamit, kasi hindi na nga po naayos po mga ka-survivor. Nakakapagod man mga ka-survivor, kasi 3:30 pa lang po gising na po ako, tas anong oras na po,
alas 7 na po, hindi pa rin po ako nahinto sa kilos. Pero okay lang mga ka-survivor kasi ang sarap ng pakiramdam mga ka-survivor na naalagaan at naasikaso mo yung pamilya mo. Mamaya naman mga ka-survivor, pag natapos na po ako sa mga trabaho ko, nakakatulog naman po ako ng 1 oras at kalahati, mga ganun, mga 2 hours. Basta nakapag-ready naman po ako ng pagkain ng mga anak ko kasi tatanghali. Umuwi po sila mga alas 12. 11:30 po yung bunso ko. Umuwi ng tanghali, tapos 12 po umuwi yung panganay ko. Nakapagluto na po ako kaninang umaga ng pagkain po nila para mamaya po hanggang tanghalian na po namin yun. Iinitin ko na lang po yung ulam, tapos sa hapon naman po doon na lang po ulit ako magluluto para naman po sa pagdating po ng mister ko po, minsan mga pinakamaaga na pong dating doon, minsan alas 4, makaka 1 oras na OT na po siya. Pinsan naman po alas 7. Depende po sa oras po niya, mga ka-survivor. Ang asawa ko po hanggat di po talaga yun, hanggat may OT po, nag-OT po talaga siya kasi nanghihinayang din po siya sa araw na papasukan niya po, kasi ang katwiran niya po yung i-OT niya ay para na rin din po sa iba po na gastusin. Pag hindi po kasi siya mag-OT, talaga pong kakapusin yung gastusin namin buwan-buwan po. Kaya talagang ginagawa niya po yan. Sabi ko nga po mga ka-survivor sa kanya, loloobin ng Lord na kung talagang mailipat ka ng ibang trabaho na hindi ka naman talaga mahihirapan na sobra, si Lord ang bahala sa'yo. Kasi yung trabaho niya po mga ka-survivor, medyo may kabigatan din po yun kasi, at medyo delikado din po yun. Kaya ang Panginoon po ang bahala sa amin mga ka-survivor sa lahat araw-araw na ginagawa po namin mga ka-survivor. Ayun lamang po mga ka-survivor. Salamat po sa manonood. God bless.